Sabado sa after sa Ash Wednesday, sa badli sa sa atong mga ulo, pagtimaan na kita nahugaw tungod sa atong mga sala, ang pagbuhat sa Ginoo nato maayo. Pero kita naghugaw-gaw sa gimugna sa Ginoo, kita ang atong lawas, natong kalingon, atong gihugawan pinaagi sa pagpakasala. Busa kining Kwaresma mao higayon sa pagbabalik kanato ngadto sa Ginoo aron kita mahindlo gikan sa atong mga kasaypanan. Tungod kang Ginoo nahigugma kanato, concern kanato, muna sa Salmo ingon nga, "Who am I, Lord, that you should care for me?" Yatimanta sa Ginoo, bisan pag nalayo kita kaniya, pero kaniya siya kanunay nag-auha kanato pagbalik kaniya muna ang panahon sa Kwaresma, ang panahon sa paghinulsol, ang panahon sa pagbasol o balik kadto sa Ginoo. Turning away from sins and going back to the Lord. Na ang atong kanang pagbasa sa Ebanghelyo nga talk about the tax collector. Saan ang tax collector? Sa Gospel of Mark and Luke, kining tax collector gigon ni Jesus gitawag niya sa opisina, Levi ang pangalan. Kung dito ka American ka, ang pronounce na Levi, as in Levi's. Simple nga pag-pronounce sa Hebrew nga pinulungan Levi. Sa ito pa, joined, iusa sa Dios. Ano man, sa kining si Levi, third son of Jacob with Leah as his wife. So, ni Rachel, another wife of Jacob. So, muna, Levi. Kini siya nga Levi set apart from the rest of the sons of Jacob, gitpili sa Ginoo aron mahimo mo kay hiusa sa Ginoo pagbalaan sa katawhan muna Levi, meaning uban o join Levi. Gihimo kini nga parianong pundok among the tribes, the 12 sons of Jacob, kini nga tribo si Levi, nga siya ng pangulo, kini siya gihimo nga tigatiman sa templo, tigatiman sa liturhiya. Muna Levi, trabaho sila sa templo, mga pare, gikan niya mga pare na hutong. So kini Levi nga hutong, mga Levites, ang ilang pangasawon ra, sa ilang clan ra, nga mga parianon. Doon siya mutabok sa laing mga tribo. Kanara kay exclusively sila set apart by God to serve Him in His temple and His tabernacle. Muna si Levi. Kunya, kini si Levi, kinsa si Levi? In Matthew's Gospel, he is called by the writer himself, Matthew, a tax collector nga anak ni Alphaeus. Alphaeus o Cleopas, the same name, with different names, variation of the Aramaic name. So, Alphaeus and Cleopas. So sa ato pa, kinsa may asawa ni kanabang Cleopas o ni Alphaeus? Si Maria. Maria, the half-sister of Mary, the mother of Jesus. Sa ato pa, si Mateo, ang igsoon nga si James, nga mao the first bishop of Jerusalem, the writer of the epistle of James. Muna siya. Ig-agaw ni Jesus, kaya anak mo na siya ni Maria nga asawa ni Cleopas, first cousin of Jesus. Muna is described in the Gospel as the brother of Jesus. Pero the first cousin of Jesus na siya, na nahimong bishop o first bishop of Jerusalem and the writer of the epistle of James. Muna siya. Lahi itong James Osa nga igsoon ni Juan, anak ni Zebedeo, ang ilang inahan, Maria Salome. Iyaan nga po ni Jesus. So mga parintira, mga kauban ni Jesus, along the apostles. Ang tawag ni Jesus ngadto sa dihang dito siya, naglakaw-lakaw, aron magsangyaw, kita niya kini si Mateo o Levi, diha sa opisina, nagtrabaho, o kini siya ang nagtrabaho as a tax collector. Nukutay buhis sa katawhan under the Roman Empire, ang tanan ng mga nasod under the
power of Rome, tawag siya province. Judah was just a province, one of the provinces under the Roman Empire. So every province nga butangan nila og tax collector sa tulo kay duha depende sa economic progress sa usa ka nasod nga nahimong probinsya sa Roman Empire. Muna sa Capernaum tungod kay may boom i-thrive ang ilang fish industry sa Lake Galilee, muna nga gibutangan nilang tax collector si Mateo or Levi. Dito sa kanang Jericho, dito ang tax collector, the chief of the tax collector nga si Zacchaeus. Muna diha. So, muna nga siguro kung tanaw nato ang pagka tax collector gamhanan sa panahon ni Jesus. Gamhanan siya because he was appointed by the Roman Emperor to exact taxes from the people. Kaya gamhanan kwartahan pa kay siya may nagdawat sa kwarta o ang Roman Empire, ang Emperor magsukot lamang in as much as this amount o quota from that province. Pero si Mateo as tax collector makasukot siya daghan sobra tungod kay walay musupak kaniya. Otherwise, ang musupak would be charge of rebellion. So mana nga nadato si Mateo kay igagaw ni Jesus as tax collector, kunya puno siya sa kwarta apan ang kwarta wala makapalipay kaniya. Nga naman, tungod kay siya collaborator sa Roman Empire, kontra siya sa tanan. Kung dunay higayon, dunggabon siya sa kanamang tawag kag Zilot, the ultra-nationalist Jew, nga mo'y mupatay kanina. Tungod kay nag-abin siya sa langyaw nga nag-ulipon kanina aron mag-antos kining katawhan. Busa, was di siya makagawas-gawas si Mateo. Ang usa ka tax collector dili sa pasaya pagsuroy-suroy tungod kay daghay nagkontra kaniya. Any time he would be killed. So muna kwartahan siya, puno siya kwarta daghan pero nakahatag kalipay kay wala. Nga naman di sa malipay ko silingan, wala tao nga mo pasala mapansin, wala didmas siya sa mga tao. Ug ang kwarta para kaniya puno man siya pero siguro di pa siya pero kadugoyan sa iyang kwarta. Naulipon siya sa kwarta nga ang iyang trabaho, an occasion for him to become sinner, public sinner, nga mo nga di siya malipayon. Kwartahan man ka, pero wala kay silingan. Kwartahan man ka, wala kay higala. Wala makapalipay ngini ang salapi ngadto kang Mateo. Busa, kanunay siya nangandoy nga siya dawaton sa katilingban. He must have heard John the Baptist preaching about Jesus nga nagdawat sa mga sala. Busa sa iya na kondisyon na siya nga gusto na makita si Jesus. Busa sa usa ka tawag ni Jesus, dali sunod ka nako, come follow me. Immediately he left his office. Ano man tungod kay muna higayon ang pangandoy nga makita siya kang Jesus nga anda mo dawat sa usa ka mga sala sama kaniya. Mudawat kaniya o mahatag kaniya og kalipay. Ang kwarta gibiyaan sa kalibutan, ang kwarta di nato biyaan. Ano man, with the money, muna ato panginanglan, aron kita mahimong sikat sa katilingban, mahimong kang bulahan, dako sa katilingban. Pero kang Mateo, siya dako na inila sa katilingban tungod kay he was appointed by the emperor, ug doon siya gahom over the people, pero gipili niya biyaan kining tanan kay dili kini ang makahatag kalipay kaniya. Busa iya nakita si Jesus o iyang kaplagan ang tinuod na kalipay diha sa atong Ginoo. Ikaduha, nganong ibiya siya kanang isip tax collector nga mao nga kanang nangandoy siya kay Jesus nga iya makita unya ang iyang trabaho mo'y pinungdan ngano siya nakasara. Busa aron siya maluwas gikan sa kasalanan, ibiyaan niya kining tanan. Before he was so attached to this wealth, pero nakita niya si Jesus iyang gibiyaan kining kwarta, bahandi tungod kay iyang gi-prioritize ang Ginoo kaysa kwarta. Sa kalibutan, baligtad. Ngano man, biyaan nato Ginoo kay kwarta importante. Di ta mosimba tungod kay manukot kita sa unahan karong Dominguha, Sabado, di ta makasimba tungod kay
ako sukton katong utangan nako. Muna priority ang kwarta sa kay sa Ginoo, di ba? Ang kwarta gikan sa Ginoo, pero kung malipon ka sa kwarta, iya na sayawa. Ang kwarta makahatag karato o kalipay temporarily. Kaya makatabang karato, pero kung kita maposes na money, na bahandi, ulipon na ta sa mga bahandi, o wala tayo kagawasan nga sa Ginoo, busa, hindi kita makagayon pagsimba, kay our first priority is money. So muna nga, ikatulo, punto nga si San Mateo, nga is a gospel writer, and later on became one of the apostles, nga muna ang author sa Gospel of Matthew, nga siya sa iyang pangasala, iyang gibayran gini, pinagi pagbiya, pagsunod kang Kristo, o pagsangyaw sa mayang balita ngadto sa tibuok Israel. Di ba, si Mateo, ang iyang focus, siya pagsangyaw sa Ebanghelyo, kutob na within the confine of Israel. Kay, usama ka Hudiyo, so siya bias sa mga Hudiyo, nga ang gospel alang sa mga Hudiyo, ang kayuhan, ang panalangin alang lang sa mga Hudiyo. Kanang typical Hudiyo, kini si Mateo. So, pila gihap nga gipagkaon ni Jesus, napling sa lanaw sa Galilea, 5,000 ka mga tao labot ang mga bata o babae. So typical nga Hudiyo si Mateo. Makita nimo sa Ebanghelyo. Pero towards the end of his gospel, lingon niya siya si Jesus diya sa Ebanghelyo, panglakaw kamo sa tibok kalibutan. Kanabang beyond boundaries of Israel. O gimuas lang kung mga tinun-an, bunyagi sila sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo og tudluis la silang tanan. Sa akong itudlo kaninyo o hinumdumi ako magawan kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So mo ni ang gisangyaw ni Mateo, di lamang within the confine of Israel, kundi beyond the boundaries of Israel. Muna nga si San Lucas mo na'y in charge sa pagsangyaw dito sa mga pagano. Busa ang iyang sangyaw sa panahon sa Kwaresma, pagluyon kamo, be generous as your Father in heaven is generous. Maluyon kamo. Kaya nga naman, ang mga iyang audience, wako may sa balaod, unlike Mateo nga, be perfect, pag mahingpit kamo, kayong amahan sa langit, hingpit, busa, tumana ang balaod. Pero yung si Jesus, kung yung pagtuman sa balaod, sama sa gibuhat sa mga Parisiyo, o mga magtutudlo sa balaod, na dili ka makasulod sa gingarian sa langit. It is not enough to follow the law. We must be good. And we do something good for other people. So muna, si San Mateo, ang igsuon niya si Santiago, James the Lesser, he was the first bishop of Jerusalem and the writer of the Epistle of James. Kanang igsuon James, mo nga igagaw ni Jesus kay sila anak ni Cleopas o Alpios nga ang asawa mo si Maria, igsuon ni Maria kainan ni Jesus. So kini sa mga parinti na sila. Sumunang unang ginikot ni Jesus, kini tuyo niya nga, kini iya mga parinti, unang sangyawan niya ang iyang mga parinti. Kunya, idasipin niya, diha nakutob siya, sangyaw kay, ban nga yung i-appeal sa the group of 12, aron mahimo nga mabulukon ang iyang mga tinunan nga kasi-klase kina iya, kasi-klase og batasan. Ang punto sa Ebanghelyo, kadihang si San Mateo nga sa dihang miabli siya sa iyang kasing-kasing ngadto ka sa Ginoo ang tanan na bag-o. Kung atong buhaton kini, kung ato lamang ablihan o kasing-kasing o padayon nato si Kristo nga to become the center of our lives, then ang atong kasing-kasing, atong kinabuhi, minanduan sa Espiritu Santo o iyahan kita ni Kristo sa atong mga buhat. Dali ra ang pagpasaylo, dali ra ang pagsabot sa sayop sa uban, dali ra ang paghatag, dali ra ang paghatag sa atong mga resources kat sa uban tungod kay naabli atong kasing-kasing. Once ablihan atong kasing-kasing, makasulod si Kristo. Na matod pa sa kanang diha sa saying diha sa Facebook nga kanang when man
closes the door, remember, Jesus has this key. Tato pa, kanabang kung kita siradaan o kahigayunan sa pribilehiyo, remember, timaning ang Ginoo dunay yabi aron pag-abli niini.